Habang nag-aantay si Tuper sa gilid ng eskwelahan, puno ng pag-asa ang kanyang puso. Inaasahan niyang darating ang batang mayaman na nangako sa kanya na maglalaro sila. Ang ganda nga siguro mag-aral sa ganitong eskwelahan, pero parang panaginip lang. Paano ba naman ako makakapasok dito kung tanging pagkain namin ay galing sa basurahan? Isang pangarap na malabo, pero sana balang araw magkaroon ng pag-asa kahit sa tulad ko. Tuper! Biglang may narinig siyang tinig mula sa likod. Lumingon si Tuper. Si Betty iyon. May dalang supot at ngiting walang halong panghuhusga. Sorry ha kung natagalan ako. Ito, may pagkain akong dala. Napatingin na lang si Tuper at nabigla. Hindi dahil sa tinapay, kundi sa kabaitang hindi niya inaasahan. Alam mo ba, ito yung baon ko kanina sa recess. Hindi ko kinain kasi alam kong hindi ka pa kumakain. Ibibigay ko na lang to sa'yo. Napangiti si Tuper. Agad niyang tinanggap ang tinapay at halos hindi nakapagsalita. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na may isang tao palang ganito sa mundo. Kagaya ni Betty na handang tumulong at hindi nanguhusga sa kung ano ka man o anong itsura mo. O sige, kumain ka muna para may lakas ka. Pagkatapos mo kumain, maglaro tayo! O sige, Betty. O bakit malungkot ka, Tuper? Ayaw mo ba yung binigay kong pagkain? Hindi. Iniisip ko lang, Betty, na sobrang bait mo. Alam mo bang ikaw lang nagbigay sa akin ng ganito? Ano ka ba, Tuper? Magkaibigan na tayo! Lahat ng tao dito sa mundo, pantay-pantay! O sige na, Tuper! Kainin mo na yung pagkain mo para maglaro na tayo! Ha! Ha! Hindi ako nahuli! Huliin mo ako! Naglaro sila sa tabi ng eskwelahan. Habulan, taguan, tawanan. Si Tuper, sa unang pagkakataon, ay masayang masaya. Sa kabila ng pagkakaiba nila sa buhay, isang masayang sandali ang nabuo. Isang larong puno ng tawa at pag-asang may taong handang tumanggap. Ngunit hindi nagtagal, may dumating na motor. Bumaba ang ina ni Betty. Galit na galit ang mukha nito nang makita ang anak na kalaro si Tuper. Betty! Ano ginagawa mo? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang lumapit sa maruruming bata? Tignan mo nga yan! Mukha bang anak ng matinong pamilya? Lumapit ang nanay. Tiningnan si Tuper mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa mga mata. Bakit mo hinayaan ang sarili mong maging ganyan? Ang baho mo! Ang dumi-dumi mo! Wala kang karapatan na makihalubilo sa anak ko! Napayuko si Tuper. Pilit niyang pinigilang hindi mapaiyak. Alam ko naman, wala na akong lugar sa mundo nila. Pero, kailangan pa ba akong tapakan ng ganito? Lumapit ang nanay at sa tindi ng galit, itinulak si Tuper papalayo. Ano ka sa anak ko? Tuper, okay ka lang? Halika dito, anak! Huwag ka nang mapapakita, ha? Narinig mo? Hindi lahat ng tao kayang patawarin ng mundo! Natumba si Tuper sa simentadong kalsada. Nasugatan ang siko at tuhod niya. Pero hindi siya umiyak. Mas masakit ang sinabi kesa sa sugat. Matama na! Wala siyang ginagawang masama! Kaibigan ko siya! Kaibigan? Sa isang pulube? Gising, Betty! Hindi tayo tulad nila! Hindi tayo bumababa sa ganyan! Halika na! Umuwi na tayo!
Hinila ng nanay si Betty. Pilit siyang pinapalayo habang si Betty ay umiiyak at lumilingon kay Tuper. Tupper, sorry! Sabing halika na! Babalikan kita, hindi kita iiwan! Si Tuper, nananatiling nakaupo sa kalsada. Sugatan, tahimik ang paligid. Sakay! Habang papasakay sila sa motor, hindi pa rin maalis sa isip ni Betty si Tuper. At sa puso niya, gusto niya itong balikan. Sa murang edad, natutunan ni Tuper ang isa sa pinakamahirap na katotohanan sa mundo. Hindi lahat ng mabuting puso ay tinatanggap, pero kahit sugatan, kahit niyurakan, pinangahawakan niya ang isang pangako na may isang kaibigan na bumalik at nagsasabing hindi kita iiwan. Kinabukasan, si Betty ay palihim na bumalik sa lugar kung saan nila huling nakita si Tuper. Naglakad siya sa mga eskinita, tumingin sa bawat sulok, pero hindi niya nakita si Tuper. Lumipas ang ilang oras, pagod na si Betty, halos susuko na. Pero sa isang sulok ng isang bakanting lote, nakita niya si Tuper, nakaupo, umiiyak. Tupper! Nagulat si Tuper sa pagdating ni Betty, pero agad siyang tumayo at lumapit. Tupper, kanina pa kita hinahanap. Patawarin mo ako sa nangyari kahapon. Kasalanan ko to lahat. Betty, akala ko hindi na kita makikita ulit. Pero huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan yon. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari yon. Kaibigan kita, Tupper. Patawarin mo ako, please. Wala kang kailangan ihingi ng tawad. Masaya na ako na andito ka pa rin. Kaibigan pa rin kita, Betty. Tupper! Nagyakapan sila ng mahigpit na mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa laban. Habang nag-uusap sina Tuper at Betty, may isang batang lalaki na dumaan at tumingin kay Tuper nang may paghamak. Yak! Ang dumi mo naman! Bakit ka nakikipaglaro dyan, Betty? Hindi pa man sumasagot si Tuper, tumayo na si Betty sa harapan niya, matapang. Hindi mo siya kilala! Kaya wala kang karapatang husgahan siya! Hindi porket marumi yung damit niya, masama na siyang tao! Lahat tayo, pantay-pantay! At hindi mo alam ang pinagdadaanan niya! Napahiya ang batang lalaki. Tiningnan niya si Tuper at nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Pasensya na. Hindi ko alam. Sorry, Tuper. Tahimik si Tuper ng ilang segundo. Napatingin siya kay Betty. May ngiti itong nagbibigay ng lakas. Huminga siya ng malalim. Okay lang. Mas masakit yung sanay ka ng hindi pinapansin. Pero mas masaya pala kapag may taong tumingin sa'yo, hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa puso mo. Nagulat ang batang lalaki. Tumango siya at bigla na lang sumama sa kanila. Tatlo na silang naglalaro. Masaya, walang halong panghusga. Sa mundo ng mga bata, minsan sapat na ang kabutihan, ang pag-unawa at ang isang tinig ng may tapang. At sa araw na ito, si Tuper ang naging tinig ng lahat ng takot, ng lahat ng mga natutong manahimik. Lumipas ang ilang oras, naglakad pa rin ang ina ni Tuper sa kalsada, pagod at gutom, habang patuloy na naghahanap ng makakain para sa anak. Isang mayamang babae ang dumaan. May kausap siya sa telepono. Abalang-abala, at may bitbit na mamahaling bag. Halatang may mahalagang laman. Hindi niya namamalayan, may lalaking palihim na sumusunod sa kanya. Tila may masama itong balak.
Abalang-abala pa rin ang mayamang babae sa pagtawag hanggang naglalakad sa gilid ng kalsada. Biglang sinunggaban ng lalaki ang kanyang bag. Napasigaw ang babae. Yung bag ko! Yung bag ko! Tulong! Tulong! Yung bag ko! Nagulat ang ina ni Tuper sa malapit na lugar. Hindi nagdalawang isip, hinabol niya ang snatcher. Kahit pa, hirap at pagod na siya sa kabila ng gutom at pagod. Pinili ng ina ni Tuper ang gumawa ng tama. Sinubukan niyang agawin ang bag sa lalaki. May konting tulakan. Nasuntukan siya, natumba siya. Ngunit bago tuluyang napatakbo ang lalaki, hinabol niya ulit at sa huling lakas na natira sa kanya, nagawa niyang agawin ang bag. Hingal na hingal at sugatan. Lumapit siya sa mayamang babae at inabot ang bag. Ito po. Buti po hindi niya nakuha. Pero imbis na pasalamatan, tiningnan siya ng masama ng babae. Modus tulo! Kasabwat ka! Magaling ka lang umarte! Alam ko na yung estilo nyo! Tatawag ako ng pulis at ipapakulong kita! Nanlaki ang mata ng ina ni Tuper. Halos hindi siya makapaniwala. Kayong mga pulubing magnanakaw na walang ambag sa mundo, dapat lang kayo makulong! Ginawa ko lang po yung tama. Tama? Tama ba yung magnakaw? Magtrabaho kayo! Kayo wala kayong narating sa buhay kasi mga batugan kayo! Humanda ka! Ipapakulong kita! Pulis! Pulis! Tulungan niyo ako! Ninakawan ako ng pulubing ito! Pulis! Nagsimulang magsisigaw ang babae. Tinawagan ang security, habang ang ina ni Tuper ay nanatiling tahimik, nanginginig at luhaan. Sa mundo ngayon, minsan, kahit kabutihan ang dala mo, duda pa rin ang tanaw nila sa'yo. Pero ang ina ni Tuper, hindi niya ginawa yun para sa pasasalamat. Ginawa niya yun dahil iyon ang tama.